So kung tiwala naman kayo no, na with the changes and yung mga promises no, for accountability that they gave last week nung sinubmit yung NEP, do you think these are enough safeguards sa budget process natin, at least dun sa inyo, no, sa first step sa lower house? I mean, there's hope, di ba? There's hope. And like before, talagang admittedly, sabi ko nga sa inyo, ano lang ako eh, from the 2014 to the 2019 budget, parang wala naman mangyayari, di ba? At least ngayon may pag-asa. And kumpiyansa ba kayo na masasama kayo dito sa subcommittee na ito? It doesn't have Natawa si Regina. it doesn't have to be B, no? Kasi tatlo naman. Okay, ang independent yata is 7 kami, no? Pero tatlo kaming independents supporting the president, no? I will have to talk to them to kung Albi, kung Group, kung sino. Or baka naman pwedeng it's just an I think it's better kung may allocation for the independents tapos kung sino na lang available, 'di ba, sa amin. Kasi hindi naman madali ito, 'di ba? And Kong, recently we had on the show an economist, JC Punungbayan, and he did say that the reforms for transparency are a step in the right direction, but what citizens have to watch out for is the horse trading that happens before these meetings or even beyond the camera. So what are the safeguards as well for that, Kong? Wala na kasi 'di ba? Wala na 'yun kasi tulad ng sabi ko, yun nga I mean that's the point that we are trying to address doon sa sinasabi nating wala nang gagalaw after the second reading. Kasi 'di ba, pag pwedeng galawin like in 2025, nagalaw after the second reading. Pag natanggap namin 'yon, third reading na eh. Wala ka naman pwedeng amendments doon sa third reading. Tsaka 7,000 pages 'yon. Ang hirap hanapin kung saan nabawasan, kung saan dagan. Hindi katulad nito, no? Nagkaintindihan naman kami na I think this is also what is good, no? Nagkaintindihan naman kami. For example lang, I will propose an amendment. Hindi naman ako makakadagdag sa isang departamento nang hindi magbabawas sa isang departamento. Kung ako yung nag-introduce ng amendment na yon, dapat nakalagay na ako yung nag-introduce na bawasan muna ito at ilipat dito sa kabila. So wala nang room for horse trading doon kasi transparent kung sino yung nag-introduce eh. So papanindigan mo na talagang pinabawasan mo at pinalipat mo dito. 'Di ba? Eh kung naniniwala ka naman yan ng tamang paggastos ng pera ng taong bayan, wala namang masama doon. Because ang lagi ko nga sinasabi, hindi naman ibig sabihin porket amendment masama, 'di ba? Ibig sabihin, lahat naman kasi ng batas na ginagawa namin doon. 300 kaming congressman, kaya nga may period of debates, then pagkatapos ng period of amendments, because after the debate, that's when you realize the amendments, di ba? Yeah. Kaya, yes, go ahead. I guess to Pauline's point, baka naman by the time they enter plenary, there's a script na, right? So napag-agrihan na sino yung mag-amend, sinong mag-realign. Okay, even assuming, no, because there really has to be a document, di ba? Yun naman ang sinasabi ko eh. Pwede naman i-document, hindi naman kailangan na bawat isang congressman ay sabihin niya openly. Pwede, ang dapat lang doon, kung tatanggapin yung amendment, nakasulat kung sino nag-introduce para may accountability on the part of those who make the amendments. At hindi naman lalabas na puro yung Committee on Appropriations ang nag-amend, di ba? I mean, minsan it's the ideas are not taken constructively. Pero mas mahirap naman na pag hindi ganun, ang lalabas nun yung Committee on Appropriations lang ang nagdesisyon para sa magbawas at magdagdag. Hindi ba mas maganda kung sino yung nagpanukala, so makita on record. Parang talaga, di ba? So alam namin sinong habulin namin at sinong kukulitin namin basically. Two guests on the show, in short, exactly. Okay, we'll leave that there. Oh.
Masyado naman masama yung iniisip nyo, ha? Hindi Habulin. naman. No, Pero we're just- syempre, we're kung just may kailangan joking about it. habulin, di ba? Hindi, joke lang yun. No, but of course, you're right. Not all amendments are wrong or malicious, of course. But, ultimately, dapat may Because the may problem is oo. this, I will give you an example. Kunyari, nag-briefing ng agriculture. Halos lahat yan, halos lahat naman kami sabihin dapat dagdagan yung budget ng agriculture. Ang problema, sinong babawasan? Di ba madali kasi magsabi na dagdag? Mahirap magsabi kung saan babawasin. So someone has to be accountable na yung dinagdag dito sa isang departamento ay binawas dito. Yeah. At kailangan mo paliwanag na kasi there are many reasons naman bakit mo babawasan eh. Halimbawa, absorptive capacity, ibig sabihin yung last year's budget, Yeah. hindi naman yan gastos, di ba? Correct. Yeah. For example, yung mga programang hindi natapos on time, di ba? May mga reasons naman kung bakit mo dapat bawasan eh.